Weary, downtrodden believer, I know the burden reliever. He is the sinless redeemer, he's my best friend. I met him on bended knee, he met me at Calvary. Underneath that old rugged tree, that's where I've been. Now he dries every tear I cry, he answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end, he's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Christians, don't give up trying. Mountains were made for climbing. No one who walks beside me will stand by you. I've never known him to fail. He's conquered both death and hell.
So do not doubt that he will prevail. I've seen what he can do. 'Cause he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Yes, he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. He's everything I need. I was lost in my sin and shame, no one but myself to blame. My soul was headed for hell, but Jesus, he passed by my way, saved me that very day. So I'll lift my voice and I'll say, Jesus is wonderful, yes, he's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. When I think about how good it's been, picked me up time and again, he gave me a new song to sing. I don't deserve his love and grace, but on the cross he took my place. That's why he's wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, he's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful. Yes, he's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Oh, he is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, he's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. I was lost in my sin and shame, no one but myself to blame. My soul was headed for hell, but Jesus, he passed by my way, saved me that very day. So I'll lift my voice and I'll say, Jesus is wonderful, yes, he's wonderful. Jesus is wonderful to me.
He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. When I think about how good it's been, picked me up time and again, He gave me a new song to sing. I don't deserve His love and grace, but on the cross He took my place. That's why He's wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful. Yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Oh, He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, He's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. I was lost in my sin and shame, no one but myself to blame. My soul was headed for hell, but Jesus, He passed by my way, saved me that very day. So I'll lift my voice and I'll say, Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. When I think about how good it's been, picked me up time and again, He gave me a new song to sing. I don't deserve His love and grace, but on the cross He took my place. That's why He's wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful. Yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, it's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Oh, He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, He's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me.
I was lost in my sin and shame, no one but myself to blame. My soul was headed for hell, but Jesus, He passed by my way, saved me that very day. So I'll lift my voice and I'll say, Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. When I think about how good it's been, picked me up time and again, He gave me a new song to sing. I don't deserve His love and grace, but on the cross He took my place. That's why He's wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, He's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Jesus is wonderful, yes, He's wonderful. Jesus is wonderful to me. He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, He's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Oh, He is the King of Kings, Prince of Peace, my everything. Oh, He's wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me. Yes, Jesus is wonderful to me.
Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And we are here once again on our Father's episode. Today is Friday. This is our Father's episode, and I believe that it will always be a blessing to us. Sa mga fathers, leaders of the home na North, South, East, and West Corner, magandang tanghali po sa inyo lahat. And let's make it sure that we will enjoy and we will lead our family on enjoying this program sa meron ng Panginoon para sa atin, para patuloy tayong lumago at maging matatag sa paninindigan natin sa ating pong pananampalataya. And also a blessed day to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in and enjoy our programs. And this will always help us as well para patuloy pa kayong maging malapit sa Panginoon. Alright? So as we're done, brethren, again, today is Friday, weekender episode na naman ito ng ating Baptist Lunch Program. Of course, with me are my co-hosts. Wala pong iba kundi si Sir Noel and Sir Rudy. Sir Noel, bati ka muna, Sir Noel. Amen! Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. Salamat sa Panginoon na nagkasama-sama muli tayo sa programang ito, Usapang Panglalaki. Yun. At salamat sa Panginoon na tayo ngayon ay makakapag-aral at may matututunan tayo kung paano natin paano magkaroon ng maayos at magandang espiritu sa loob ng ating tahanan tungo sa mataas na paglilingkod natin sa Panginoon. At binabati ko, of course, yung aking area, ang West Bank family. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At of course, yung aking mommy love, prepare to meet thy God. Yes. And of course, binabati ko rin yung ating mga missionary. Dito na po ang ating mga missionary. Si Sir Ian Juarez, magandang tanghali po. Si Sir Gomer Marciano, at saka si Sir Rico Formanes, at yung missionary rin po natin, si Ma'am Bibian na Tandoy. Hindi. Asawa si na Noel, siya. asawa. Asawa na missionary. At saka kasama din natin ngayong tanghali ang wife po ni Pastor Rick Belmonte, si Ma'am Tang Belmonte. Nag-generate si Pastor Rick. Dito rin si Sir Rick. At magandang tanghali po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko tatay, ay magandang tanghali po sa inyong lahat. Huwag kayong alis dahil maganda po ang ating pag-uusapan. Yes, amen. Sir Rudy. Naka-off yata. Naka-off. Hindi mo kasi dala salamin mo eh. on, pahatak, pataas. Yan. Hello, yan. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay po natin, sa mga tatay, sa lahat ng dako, at lalong-lalo na sa Makati Central Family. Magandang tanghali po sa inyo at syempre hindi ko pwedeng kalimutan ang maganda kong asawa Arog. Magandang tanghali sa iyo. Alam ko binabantayan niya kasi yung babatiin ko siya. Oo. Maniningin. Sisingilin ako kaya hindi pwedeng kalimutan. At syempre sa lahat po ng mga nanay din na nanonood dahil hindi lang naman tatay ang mga nanonood sa atin. Magandang tanghali po sa inyo. Stay tuned lang po sapagkat may pagpapala po tayong tatanggapin para sa tanghaling ito. Amen. And also mga kapatid, ay babalik po tayo, nandoon pa rin po tayo sa topic po natin. Nandoon pa rin po tayo sa ating topic na keeping the excellent spirit in the family. Alright? In the family and in the ministry. Napaka-importante nito, fathers. Napaka-importante po na ito, Father, sa patuloy natin pinangungunahan ang ating pong pamilya pagdating sa pagkakaroon ng maayos na spirit. Alright? Alam niyo po, sabi ko nga, kapag, ito, dito Sir Rudy, Sir Noel, kapag hindi natin inayos, tayo mismo ay hindi nagkaroon ng excellent spirit. We're not just, by the way, fathers, leaders of the home, husbands, we're not just talking about a good spirit, but an excellent spirit. Yes. See, pag sinabi natin excellent, it is excelling. Nag-i-excel. Ibig sabihin, lumalago. Kaya nga nagiging excellent sa Rudy, Sir Noel. Kasi lumalago. Hindi na nanatili sa isang kondisyon yung spirit.
hindi, kung ano ka ngayong buwan na ito, iba ka na next month. Yeah, Ibig sabihin, amen. pa-excel Yeah. paangat, Yeah. paabante, That's pa-forward. Hindi pababa. Kasi pag pababa, mahirap yun. Ibang usapan na yan. Oo. Alright? Pero katulad niya po na sinabi ko, an excellent spirit. Yan ang maganda sa pag-uusapan po natin. An excellent spirit is always a growing spirit. Yes, sir. Huh? That's right. Yan ang pinakamaganda, fathers. Yan ang dapat na yan. Kasi, we have to fight for our brethren. We have to fight for our sons, for our daughters. Kailangan ilaban natin sila. Yeah. We cannot fight for them if we will not excel. Yeah, You see? amen. If we will not have the excellent spirit, we will never be able to fight for them. Napaka-importante po yan. Amen. And also, mga kapatid, kaya ko po sinasabi sa atin yan is because we have to always check. Sabi ko nga having an excellent spirit is always, having an excellent spirit will always help us to maturely, to grow maturely or to keep on maturing. Yeah, To keep amen. on maturing Yes. spiritually. Amen. You see, gusto natin mag-mature spiritually, magpatuloy sa pag-mature spiritually, gusto natin maging spiritually mature, we have to keep an excellent ministry, an Amen. excellent spirit. Amen. You see, we've got to have an excellent spirit. Kasi pagka hindi na natin nabantayan, alam mo Sir Rudy, Sir Noel, Yeah. ang kapalit ng hindi pagkakaroon ng excellent spirit, pag hindi natin napagbantayan yung pagkakaroon ng excellent spirit, Yeah. lalo na sa ating mga fathers, darating sa punto na makikita na lang tayo na yung ginagawa natin sa gawain ng Panginoon at yung ginagawa natin sa Kristiyanong buhay natin, parehas lang ng ginagawa natin. Saan? Sa mga tag nito, parehas lang ng ginagawa natin sa trabaho natin. Yeah. Amen. You see? Yeah. Yan. Which is sabi ko hindi pwede yan. Parang magiging monotonous, parang magiging traditional na lang yung ginagawa. Kaya sabi ko nga the reason why there's a lot of Christians that are living traditionally sa panahon po natin ngayon, it's because of this. Sa spirit, nagkakatalo mga kapatid. Yeah. Sa Amen. spirit, lagi yan nagkakatalo. Kaya nga, as family, as leaders of the home, it's very important to have an excellent spirit in the family. At tayo ang pinakaunang magsiset niyan. Hindi Yeah. yung misis natin. Mahirap nga nito. Sabi ko nga, illustration pa lamang ito. Mahirap nito kung mas madali pa tayong ma-open kaysa sa mga misis natin. Tama yan. Mahirap nito kung nagpapacify pa sa pagka-open natin ay mga misis natin at tayo, para pa tayong bata na parang tuta ba lang, pagka Iyakin. sinipa, iiyak sa gilid. Yeah, You see amen. that? Masakit man sa damdamin yan, mga kapatid, pero sinasabi ko, i-check nyo sarili nyo ngayon. You see, pagka hindi napapansin, magmumukmuk sa tabi. Yeah. Amen. You see, pagka nakalabit, pakiramdam, sinampal. Yung mga ganun ba? Yeah, You see amen. that? Nakasabi ko nga, napaka-importante nito mga kapatid because alam niyo po, having an excellent spirit will always avoid us living our life and leading our family emotionally. Yeah. Amen. Yan ang pinaka-importante. Well, bibigyan ko muna ng pagkakataon ngayon si Sir Rudy na mauna ka Sir Rudy na makapag-share sa atin pagdating sa bagay na ito. Kung napaka-importante. Kasi kailangan nating i-avoid having an excellent spirit. Yan isa sa mga pinag-uusapan natin or keeping the excellent spirit will help us avoid negativities in the family. That's right. Amen. You see that? Yan yung pinaka-ina-avoid natin kasi gusto lagi ng diablo yan Satan always dwells in the negativity. Negativity saan? Sa ministry. Negativity saan? Sa church. Negativity saan? Sa pastor. Negative saan? Sa mga kasamahan mong miyembro simbahan. You see that? Kapag ka wala kang excellent spirit, sabi ko nga, mamaya dudugtungan ko to. Yeah. Ikaw muna, Sir Rudy. Amen. Thank you so much, Sir Jao, at magandang tanghali po muli sa ating lahat, mga kapatid. Speaking of excellent spirit, ay sabi nga ni Sir Jao, ay yan po yung growing spirit. Yeah. Yan po yung lumalagong spirit na masasabi natin lumalago ang kanyang pananampalataya. Amen. At dahil doon, ay lalong gumaganda ang kanyang ugali at kasama na lumalawak ang kanyang pangunawa. Amen. So sa madaling salita, nadadagdagan po ang karunungan ng isang taong meron pong tinatawag na excellent spirit. Yeah, Amen. amen. So yung karunungan na ito, syempre, ito yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Yeah. Okay? Amen. Pero sabi nga,
hindi talaga naiiwasan na na magkamali ang tao. Totoo So, yan. andoon yung gusto mong maging maayos ang buhay mo, maging maayos ang pamilya mo, pero talagang ang kaaway, sabi nga ng kumpare ko, ay laging nakaabang. Yeah, that's Laging true. Amen. nakaabang. At yung tirada o yung atake ng kaaway ay lagi tayong kukunin sa ating emosyon. Yeah, amen. Okay? Yung emosyon ang pinakamalaking kalaban natin para magkaroon o nagkakaroon tayo ng negative spirit, bunga kasi ng emosyon na natatangay Yeah, tayo. that's right. Yeah, Amen? that's true. So kung naalala po natin nung isang araw o nung nagdaang Biyernes, ay natalakay natin yung isang taong magagalitin ay talagang mag-uuwi yan sa kanya na hindi magkaroon ng magandang espiritu. Mhm. Bakit kamo? Kasi hot-tempered eh. Yeah. Kulang sa tinatawag na Kulang sa self-control. Oo. Yeah. Kulang siya sa ganung bagay. Sa madaling salita, nauuwi ang isang tao na magkaroon ng negative spirit, bunga na nagpapatangay siya ng kanyang emosyon. Yeah. Saan naman nanggagaling itong mga negatibong emosyon? Mhm. Siyempre, kapatid, madadala ka ng negatibong emosyon mo, bunga na rin ng impluensya ng negatibong tao na nagiging kasama mo. Yan, tama Okay? yan. Tama Okay, yan. alam nyo, sa kapaligiran natin, either sa loob ng pamilya, sa loob ng opisina, sa loob ng eskwelahan, Mm. o anuman ang iyong kalagayan, makakakita ka talaga ng mga negatibong klaseng tao. Yes, sir. At ang Amen. masaklap nito, mga kapatid, kapag ikaw ay nakisalamuha sa negatibong tao. Amen. Kasi sabi nga, tell me who's your friend are, and I will tell you who you are. Yeah. So, that's makikita mo, kaya mahalaga talaga na makisalamuha tayo sa isang tao na meron tayong matututunan, na merong positive thinking Yeah. sa kanyang buhay o sa mga bagay-bagay. Tama Hindi yan. sa negatibong tao. Yeah. Kasi mahirap talaga yung ma-identify ka na negatibo ka na rin. Kasi dikit ka ng dikit sa negatibo. Totoo yan. Amen? Totoo So yan. dito mga kapatid, tingnan ninyo. Kadalasan ang mga negative na company o kung masasabing nating negatibong kasama natin, ay yan ang magdudulot sa atin upang i-full down tayo eh. Tama yan. Yung mga bagay na yan eh. In fact, mga kapatid, dumarating ang pagkakataon na yung negatibong bagay ay inuuwi na rin natin doon sa loob ng ating tahanan. Yun. Kita natin? Pansinin natin ito mga tatay, mga kapatid, okay? Hindi po pwede na kung anong pangit na ating nakuha o nakita, narinig doon sa labas, ay dalhin natin sa loob ng tahanan at siya rin namang pag-uusap-usapan na sabi nga wala namang kapupulutang magandang aral ang iyong pamilya pero yung negatibo pa ang iyong daladala. Amen. Amen mga kapatid? So iwasan natin unang-una sa negatibong tao upang sa ganun, baka iwas tayo na magkaroon ng negatibong ugali. Tama yan. Okay? Kasi kung negatibong tao ang kasama natin, makakatanggap din tayo ng negatibong pag-uugali kasi dumidikit tayo sa negatibong tao. Yeah. Bakit hindi natin i-practice, mga kapatid, yung tinatawag na positive conversation? Yeah. Okay? Amen. Napakahalaga nitong tinatawag na positive conversation Yeah. At ako na may naniniwala, mga kapatid, na yung excellent man o yung tao na may excellent spirit ay dinadrive yan ng Holy Spirit at nagpapadrive yan doon sa fruits of the Holy Spirit. Tama yan. Ginagamit niya yon. Yeah. Hindi po pwede na ang isang tao na merong excellent spirit ay hindi po driven ng Holy Spirit. Yeah. Amen. Okay? So, sa madaling salita, ang excellent man o ang tao na may excellent spirit ay yung pong tao na driven po ng Holy Spirit at ginagamit niya o napapractice niya ang fruits of the Holy Spirit. Yeah. Amen? Amen. Una, mga kapatid, pang-combat o panlaban ito, mga kapatid, sa mga negative things sa loob ng ating pamilya. Ano yung isa sa fruits ng Holy Spirit? And ayun yung tinatawag na Love. love. Alam mo, Brad, Napakalawak niya. Oo, totoo, napakalawak. Oo. Diyan niya ako believe sa iyo, kapatid Yeah. kasi ikaw ang madalas na gumagamit ng ng mga bagay na yan Yeah. Yung Amen. love talaga. Yeah. Naririnig ko yan sa iyo at sa iyong asawa. Yeah. Alam mo, Brad,
natuwa ako nung narinig ko ngayon yung sinabi mo na binati mo yung asawa mo na prepare to meet thy God. Yeah, Alam mo, syempre. pabira, ilang araw mong hindi nabanggit yun eh. Syempre. 2 linggo mong hindi nasabi yan eh. Wala naman siyang paghahanda. Oo, kaya ngayon Nasa malayong silangan siya. Oo. Pero alam mo kapatid, yung love ay sabi nga, wala na talagang tatalo. Wala nang hihigit Yeah. sa pag-ibig, mga Yeah, kapatid. amen. Okay? Kasi sabi nga ano't ano pa, binigyan tayo ng Panginoon ng fruits of the Holy Spirit na kung tawagin ay pagmamahal. Yun ang gamitin natin sa loob ng ating pamilya. Yeah, At maging amen. sa labas kung paano natin mauunawaan ang ating mga ka-fellowship o mga Yeah. kasama. Amen? Gamitin natin yung salitang pagmamahal. Amen. Bakit kasi tinitingnan natin yung mga kamalian? Yeah. Okay? Amen. Wala namang perfectong tao. Ako na may po'y naniniwala. At Yeah. ang pasaklap nito, oo, may mali. Mm. Pero nandoon po tayo sa pagtuturo. Yeah. Yung pagtuturo na nararamdaman po ng ating pamilya, yung pagmamahal at yung concern natin po sa kanila. Yeah. Amen? Yeah. So napakahalaga po nung bagay na ito kasi kung hindi natin ipakikita yung ating pagmamahal sa kanila, Yeah. ay sabi nga, tayo rin ang mapapahamak dito eh. Tama yun. Ikasisira ng pamilya natin ang bagay na ito, mga kapatid. Yeah. Amen? So napakahalaga na gamitin natin ang pagmamahal, mga kapatid, sa loob ng ating pamilya. Amen. Alam nyo, pag pinag-uusapan yung pagmamahal, mga kapatid, maraming tao ang pwede nating gamitin na nagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, mga Yeah. kapatid. Amen? Maraming tao ang nais magpakita ng ganyan. Siyempre, hindi kung pagmamahal ang pag-uusapan, sabi nga, hindi mawawala ang pagmamahal ng mga lingkod ng Panginoon. Amen? Lingkod ng Panginoon, nagpapakita yan sila ng magandang halimbawa sa pagmamahal sa Panginoon at siyempre sa mga anak ng Diyos. Yeah. Amen? Amen. So, sabi nga alam nyo, itong si Apostle Paul, napakalawak ng ano nito, ng kanyang pagmamahal. Yeah. Amen. Napakalawak ng kanyang pagmamahal. Alam nyo, nabanggit nga ni Apostle Paul na aanin mo ang pananampalataya. Kung meron siya mataas na pananampalataya, andoon na rin yung karunungan na meron siya. At andoon din yung pananampalataya na kayang makapaglipat ng bundok. Pero kung wala yung pag-ibig, at sabi ni Apostol Pablo, I am nothing. Yeah. Kapatid. Amen. Kaya gamitin natin yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Yeah. Sa Amen. pag-uunawa natin sa kanila. Dapat higit na mas malaki yung pagmamahal natin na nakikita nila kaysa doon sa galit na meron tayo. Amen. Ha? That's right. Okay. Alam mo, ang pagmamahal, tulak yan ng banal na espiritu. Yeah. Pero yung galit ay tulak po yan ng kaaway ng Diyos. Kaya, dapat mas ipakita natin yung laki ng ating pag-ibig sa ating pamilya kesa naman yung galit natin. Yun. Amen? Amen. So, isang tabi natin yung bagay na yun, yung negatibong iyon. Mhm. Kundi palakihin natin yung positibo. Yeah. Yung pagmamahal natin sa ating pamilya. Amen. Kasi pag nakita nila kung gaano natin sila kamahal at kung nararamdaman nila yung concern natin, Yeah. madali nilang mauunawaan ang mga Amen. bagay That's Mga right. kapatid madali nilang mauunawaan ang mga bagay. Bakit? Kasi daman nila ang pagmamahal mo at ang concern mo para sa kanila. Yeah. Tama Kasi yan. para sa ikabubuti nila Mhm. Kaya mahalaga po sa loob ng pamilya ang magkaroon ng positibong pag-uusap o positibong conversation. Yeah. Huwag yung Amen. negatibo. Yes, Alam sir. mo, kapatid, Mhm. maraming mga magulang at anak, wala ng sweet fellowship sa loob ng tahanan. Yeah. At Nawawala. At ang mahirap Oh. nun, Sir Rudy, ang pinag-uusapan pa nila, yung kapwa nila Kristiyano, na kung saan pumapasok doon, Sir Rudy, sinasabi mong negative. Yeah. At Amen. yun yung isang napaka-critical sa loob ng ating tahanan kapag nag-entertain tayo ng mga negative reports. Yun, At yun. makikita mo, Sir Rudy, na kapag yan ay inalaw mo at yan ay pinakinggan mo, maapektuhan ka eh. Yes. At Tama. yun minsan yung isang nagiging hadlang
na magkaroon tayo ng excellent spirit dahil doon sa bagay na pinag-uusapan ng ating pamilya na kung saan hindi naman kinakailangan sa paglago natin sa ating pananampalataya. That's right. Kapatid. Sir Rudy. Kaya nga, dapat, yun nga sinasabi mo, Sir Rudy, na dapat nating bantayan. Yun. No? Alam mo, merong mga magulang, ha? Bigla-bigla na lang hatulan o dididesisyonan agad nila ang kanilang anak nang Yun. hindi man lang nila pinakikinggan muna ang rason o ang paliwanag ng kanilang anak. Yeah, tama Bigla yan. na lang, hindi na nakarinig ng negative na report. Yeah. Oh, ni hindi man lang siniyasat, ni hindi man lang tinanong Yun. ano itong narinig ko. Saan ba nagmula? So, Mga yun, ganun. yung mga ganun dapat. Oo. So yung mga ganun bagay, higit mo dapat ipakita na yung concern mo. Oo. May naririnig akong negatibo sa iyo, anak, pero gusto ko na malaman kung Tama ito ba yan. ay totoo. Yun. Okay? At Mula saka, sa iyo. Huwag natin paboran ka agad yung ating anak. Oh, yun din. Oh, Ang mahirap kasi oo. na nangyayari sa atin dahil sa anak natin Oo. at kapag nakarinig tayo ng negative report sa ating Oo. anak, pinapaboran natin yung ating anak. Yun. At minsan hindi natin mapaniwalaan na nagagawa ng ating mga anak yung mga bagay na yun dahil pakiramdam natin, hindi nila kayang gawin yun. Yun. Yun ang pinakamahirap sa lahat yung pakiramdam natin na hindi magagawa ng aking anak yan. Kaya nga yung negative report na napapakinggan natin sa ating kapwa Kristiyano ay dapat pagyamanin natin at pasalamatan natin. That's right. Upang sa That's ganun, right. sinasabi mo nga, Sir Rudy, na kapag halimbawa, nakarinig ka, ay alamin mo kung papaano nagsimula. Upang sa ganun, ay humantong ka sa pagdidesisyon kung makikita mo kung ito ay ano ang patutunguhan ng kanilang ginagawa. Yun. Amen. Oo. Kaya Amen. nga, napakahalaga, Sir Rudy, na talagang bilang isang leader ay dapat mapagbantay tayo sa That's ating right. pamilya. Amen. No? Amen. At wala naman tayong ibang layunin dito, Sir Rudy, kundi magkasama-sama tayo. Kung halimbawa, ikaw, Sir Rudy, masaya ka naglilingkod sa Panginoon. That's right. Ikaw lang ang masaya. Eh yung misis mo, hindi masaya. Dapat ipaliwanag yan. Yun. Ipaliwanag yan. Paliwanag. At Oo. saka yung anak mo, wala Oo. mang kagana-gana sa Gawain. ministry. Oo. O, paano? Ano naman ang gagawin mo? Oo. Abay, kailangan talagang ipaliwanag natin na mabuti sa kanila yan. Yun. Ipakikita natin, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga tatay, gaano ba kalaga ito? Yeah. Kasi nga, ganun natin kamahal sila. Hindi mo sila dadalhin sa isang pangit na lugar eh. Yan. Kundi ihahatid mo talaga sila o dadalhin mo sila sa isang kalagayan na alam mong magtataas pa ng kanilang spirit o magkakaroon sila ng excellent spirit, syempre doon sa lugar na may mataas din na pagtrato. Yung tinatawag nating ministry. Yeah. Oo. Dadalhin natin sila doon hanggat hindi nila naiintindihan ang gawain at ang pagmamahal ng Panginoon sa atin, Yun. ay hindi nila tatanggapin agad-agad. Yeah. Mga kapatid. At saka yun yung pinakamahalaga, Sir Rudy, yung makita natin yung pagmamahal sa atin ng Diyos. That's right. Kasi Amen. kapag hindi natin talaga ipaunawa sa ating pamilya, yung kagandahan at katapatan ng Diyos sa ating buhay, ay wala silang parang ang buhay ay parang automatic na lang. No? Parang automatic na lang yung buhay natin na pagtulog natin sa gabi, gigising sa umaga, kakain, tapos pagdilim ng tutulog na naman. So kung hindi mo makita yung kabutihan ng Panginoon sa ating buhay, ay parang baliwala din. Yan. Pero kung talagang ipinapaliwanag mo yung kadakilaan ng Panginoon That's right, sa brother. ating buhay at yung pagmamahal sa atin ng Diyos na pagproteksyon sa atin ng ating Panginoon na wala tayong karamdaman, di ba? That's right. Ginising Amen. tayo ng maayos, ay talagang doon mo palang madidevelop na ipakita mo na talagang kinakailangan nilang magtiwala sa Diyos. Yun. Amen, brother. Dahil kapag hindi nila maibigay yung pagtitiwala nila ng ating pamilya sa ating Panginoong Diyos at magtitiwala sila sa kanilang sariling kakayanan, yan yung isang bagay na talagang mawawalan sila ng gana sa Amen. gawain ng Panginoon. That's Dahil right. bakit hindi nila kilala yung Diyos? Doon. Hindi natin kilala yung ating Diyos na kita mo,
na ano man ang mangyari, hindi man tayo nagiging matapat sa ating Panginoon, ay yung pagmamahal at katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago. That's right. Kapatid, eto. Ako saludo ko sa mga tatay na talagang bit-bit nila ang kanilang mga anak dito sa church natin. Amen. That's Saan right. ka nakakita, ito mga kapatid, maraming mga magulang ngayon, especially tatay, pagdating sa pagdadala ng kanilang anak dito sa loob ng simbahan, ay pambira, inihirap silang gawin. Tama Kaya yan. ako'y saludo sa mga tatay na bagamat maliit pa ang kanyang anak, ay talagang dinadala na niya at talagang tinuturuan niya, pinatatabi niya sa kanya, kahit hindi kasama ang asawa niya. Tama yan. Abay, At biniba saka alam mo, ko. Sir Rudy, big deal yan eh. Oo. Hindi lang natin napapansin ito, mga Oo. kapatid. No? Alam niyo, sa panahon ngayon, hindi natin binibigyan ng importansya ang simbahan. Yun. Pero kung titignan talaga natin kung ano ba talaga ang pinakamahalaga sa lahat, walang iba kundi ang simbahan. That's right. Amen. Alam niyo, yung magtanong ka na lang sa tao na saan ka nakatira, lahat ng tao kayang sagutin kung saan sila nakatira. That's right. Pero magtanong ka at bihirang tanong ito na bihira mo marinig, saan ka nagsisimba? Karamihan Yan, ng tao walang maituro na sariling simbahan na kinabibilang. That's right. Bakit? Kapatid. Mahina yung kanilang estima sa Diyos. Yun. Mahina ang kanilang estima sa Diyos at saka walang involvement sa gawain ng Diyos. Pero sa atin, pag nagtanong ka talaga na tayo, meron tayong involvement sa gawain ng Panginoon, ay talagang very brave natin na sasabihin, ako ay member ng Christian Bible Baptist Church. Ay, hindi nga nila naiintindihan yung Hindi salita nila pang naintindihan. member. Ay, tignan mo, nakakaawa sila, Oo. mga Brother Rudy. Oo. Balikta rin natin, mga kapatid. Idala natin sa pamilya. Aha. Nakakaawa ang ating mga anak na kapag sila ay nag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya, na hindi nila masasabi yung kung saan talaga sila kabilang na church. Yun. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Anong expectin mo? Kung sa kanila, expectin mo yung magiging apo at apo nila ay talagang ganun din ang mangyayari. Brad, yung mga sinasabi mo, yan ay patunay lamang yan na hindi yan naturuan una ng kanilang magulang nung maliit pa. Oo. Kaya hindi maliwanag sa kanila. Totoo So yan. lalong huwag kang aasa na merong excellent spirit yung ganyang uri ng tao. Yeah. Dahil sabi nga, kung doon pa lang sa Bagay na yun. Yeah. hindi niya na alam kung saan siya kabilang, may problema yan. Yeah, tama yan. Lalong hindi niya mauunawaan ang pagkakaroon ng excellent spirit. Yun. Kasi ang buong akala niya ay ganun na lang talaga. That's right. Diba? Parang baliwala lang. Passive lang siya. Kaya nga, bilang isang ama ng tahanan, dapat natin ipaglaban. Yun. Ipaglaban Amen. natin ang ating mga anak na wag silang malihis at wag silang maagaw ng mga bagay dito sa ibabaw ng sanglibutang ito. Na gawin lang nilang secondary ang gawain ng Panginoon. Alam mo, Brother Rudy, hindi naman masama ang magkaroon ng edukasyon dito sa ibabaw ng lupang ito. Come on. Yeah. Kailangan natin yan. Pero kung wala tayong kaalaman sa edukasyon ng salita ng Diyos, kawawa ang tao. That's right. Kawawa ang kapatid. tao. That's right. Mapapahamak ang tao. At kapag nakita natin, Sir Rudy, yung ating pamilya, ay warningan natin. Warningan natin. Wag natin silang baliwalain, kundi, kasi yan yung ating first ministry. Yo. Di ba? Bigyan natin siya. Ang mahirap kasi, Sir Rudy, na nakikita na natin na ang ating mga anak ay mapapahamak. Pero hindi natin sila binibigyan ng babala. That's right. At yan ang tungkulin natin, na bigyan natin ng halaga ang gawain ng Panginoon. Kung titignan mo nga, napakasimple lang ito Brother Rudy. Yo. Buhay natin sa Panginoon. Amen. Amen. At haharap tayo sa Panginoon. Yeah, that's right. That's right. That's right. Ano ang masasabi natin kapag tayo ay tinawag na ng Panginoon patungkol sa ating pamilya? Mhm. Meron ba tayong magandang maire-report sa ating, bagamat alam ng Diyos yun. Aha. Bagamat alam ng Diyos yun, meron ka kaya masasambit sa harap, pambihira.
ako, nung ako'y nasa serbisyo, pag pinatawag ako yung ng aking commanding officer, talagang nag-iisip ako kung anong maganda kong sasabihin eh. Kapwa mo tao lang yan, pero ang harapin mo Gusto ay mong Diyos. ilabas yung magandang rason. Yung maganda at talagang Kumbinsido. makukumbinsi mo siya. Pero tignan natin, sa harapan ng Diyos, no? Bilang isang ama ng tahanan, ano ang masasabi natin? Ano ang maire-report natin sa ating Panginoon na maiiwan natin sa ating pamilya? Diba, Sir Rudy? Yeah. At kasi hindi lang pamilya ang dinidil natin dito eh. Dinidil natin yung next generation pa. That's na right. ang mga Amen. next generation na sa darating ay magkaroon ng maataas na pagkakilala Yun, at amen. paggalang sa Diyos. Yan. No? Kasi Yan. kapag maayos ang relasyon natin Sir Rudy sa ating Panginoon Diyos, ako'y naniniwala na sa lahat ng bagay magiging maayos. Amen. Bakit? Yung That's pinakamataas na ang binigyan mo na maayos at ginawa mo na ang lahat ng kaparaanan para maging maayos. Kaya nga, tatandaan natin mga kapatid, hindi sa lahat ng bagay, kahit ako, hindi sa lahat ng bagay ay meron akong maayos na espiritu. Amen. May mga bagay, may mga oras na hindi maayos yung aking espiritu at yun yung aking binabantayan, Sir Rudy. Yun. Yun Amen. yung aking binabantayan na kapag hindi maayos yung aking espiritu, yung aking pakiramdam, no? Pag ako'y nagiging hindi na talaga in line sa Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, ay humihinto ako at nag-iisip. Yeah. At kinakailangan kong itama ito. Yun. Bagamat na mahirap, pero kinakailangan nating ipanalangin to, Brother Rudy. Amen. Upang sa ganon, ay sa loob ng ating tahanan, ay magkamali man tayo, Sir Rudy, ay mayroon pa rin tayong lalapitan para itama tayo. Amen. Kaya nga napakahalaga na talagang yung ating, yung programa ng ating simbahan ay talagang dapat ipamuhay natin. Alam mo, may sinasabi rito si Ma'am Chang. Aha. Basahin mo. Maganda. Ay, ikaw na ba? Sige. Tingnan mo ha. Paano magtuturo ang magulang kung walang ituturo? Yun. Tingnan mo yan ha. Yan ang tanong. Napakatindi nito eh. Magandang tanong yan. Oo. Mahalagang magsimula sa magulang ang kaayusan sa pangunguna ng ama ng tahanan with his strong faith and belief to our true God. Tama yan. Tama yan? O, kaya Abi, nga, talagang maganda talagang tanong yan. Oo, tama. Anong talaga may tuturo natin? Oh. Kung wala naman talaga tayong alam. Oo. Diba? Kaya nga mahalaga talaga yung pagpapakita ng tatay. Magandang halimbawa. Ng magandang halimbawa sa loob ng kanyang pamilya. At hindi lang maganda, Sir Rudy, dapat maka-Diyos. Yun. Totoo yan. Maka-Diyos Sabi na nga halimbawa. kailangan yun. Kaya nga pag umuuwi tayo sa ating tahanan, mga tatay, huwag natin bitbitin yung mga negatibong bagay. Yun. Iwanan natin sa labas yan. Yun. Ang ipakita natin yung mga positibong bagay at mag-conduct tayo ng positibong pag-conversation sa loob ng ating pamilya. Yeah. Yung pakikipag-fellowship, sabi ko nga ang Yeah. bata, sabi ko, lumalaki yan. At maganda sa bata, yung tumatatak sa kanilang isip, yung pagpapahalaga ng isang magulang sa kanila. Yeah. Mangyayari lamang yan, mga kapatid, kung patuloy na kinakausap, pinag-uusapan ang mga bagay-bagay na mga positibo doon sa loob ng tahanan. Yeah, So, amen. wag po nating pababayaan na hindi po natin makakausap ang ating mga anak sa loob ng isang araw. Yeah, amen. Napakahalaga po niyan Yeah. na i-fellowship sila. Yeah. Kasi kung hindi po natin sila ipe-fellowship, baka iba ang makipag-fellowship sa kanila. Yeah. At doon sa ibang tao pa, mahirap nito kung ibang tao pa makapagturo. At hindi pa natin alam. At saka mahalaga, Sir Rudy, na dapat i-guide mo natin yung ating mga anak kung sino yung pipiliin nilang i-fellowship. That's right. That's right. Alam mo, napaka-critical talaga Totoo yan. yan. Kasi, tignan mo, pag nakipag-fellowship ka sa mga Kristiyanong negatibo, isang araw,
magiging negative ka na. Identify ka negatibo rin. Oo, Bakit lalo negatibo na kasama yung mo eh? mga Kristiyano na nagsasalita. Mga ama ng tahanan. Tumbukin na natin, mga karodi. Kasi programang panglalaki to. Sige. Lalong-lalo na yung mga ama ng tahanan na miyembro ng iglesyang ito na nagsasalita ng negatibong bagay patungkol sa iglesia. Yun. Na kaganda-ganda ng iyong espiritu, masaya ka, naglilingkod sa Panginoon, at talagang masaya ka kapag nakikinig ng salita ng Diyos, at nilalapitan mo ang ka-fellowship mo yung mga bagay na kumukontra. Yan. Isang araw, Sige, sir. Sorry. isang araw, magiging ganun ka na rin. Totoo yan. Imbis na ikaw ay mag-improve, lumago, at maging productive sa buhay natin bilang isang Kristiyano, isang araw, magiging ordinaryo na lang sa'yo yan. Yeah. At isang araw, mawawala ka ng panlasa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, bantayan natin. Lalong-lalo na sa ating mga anak. Kasi alam mo yung mga anak natin talagang yung kaalaman natin, yung pag-unawa natin bilang isang ama ng tahanan ay kakaiba. Kumbaga, mas matured tayo. No? Mas matured tayo kasi alam natin kung ano ang magiging destinasyon ng kanilang gagawin. Yeah. Kaya nga Amen. dapat bantayan natin sila. Sabihan natin sila na kahit sabihin mo best friend yan at isang araw magiging kaaway mo yan kapag hindi mo napagbigyan yan. Yeah. Kaya nga dapat yung pipiliin natin mga kapatid ay yung may ginagawa sa gawain ng Panginoon at saka may maayos na espiritu. That's right. Di ba, Sir Rudy? Amen. Amen. Yeah. Kasi, alam mo, sir, maliwanag to sinasabi. Ito yung sinasabi ko kanina na idudugtong ko dyan. Maaaring dito tayo magtapos. Balik tayo dun sa verse natin sa Proverbs 17:27. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Amen. He that hath knowledge spareth his own words. Amen. And a man of understanding is of an excellent spirit. Alam mo, Amen. kung titingnan natin dito, Sir Rudy, Sir Noel, no? Para rin po sa mga nanonood sa atin, kung iintindihan po natin, he that hath knowledge, Yeah. you see, spareth his words. You see, Yeah. most of the time kasi ako naniniwala ako Sir Rudy, Sir Noel, kaya ito yung inuna. Kasi kadahilanan na, ito yung sa kadahilanan na, most of the time kasi, pag tayo, lalo-lalo na sa ating mga kalalakihan, pagka naging emotional ka, hindi ka nagbabantay sa salita mo eh. Tama yun. Kasi Tama yun. parang sa mga young people, alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot nito. Minsan yung kaso ng young people, makikita mo sa kaso ng adults eh. Yeah, You see, that's ano right. ibig ko sabihin? Like for example, pag ang young people, kung paano nagiging emotional ang young people ngayon, makikita mo sa adults. Well, we cannot deny the truth. It's because maaari, yun ang nakuha ng young people sa adults. Yeah. You see, na kaya ko sinasabi yan, mga kapatid. Like for example, ngayon, makikita mo, sir, social media-wise, Yeah. wala nang sinisino yan. Totoo Mapa-young yan. people at mapa-adult. Yeah. Talaga naman, kung ano lang ang gusto nilang mailabas, ilalabas. Tama yan. Yeah, I'm not talking about pictures, I'm talking about the words. Yeah. You That's see, right. kung ano na lang yung kanilang pakawalan dahil sa kanilang pagiging emotional, basta na lang magbibitaw. Yeah. Kitang-kita mo yung mga artista, yung mga nakakalungkot lang na pati Kristiyano, gano'n na rin. Magpapatamaan sa social media. That's right. Ay sinasabi ko sa inyo, nakakalungkot man isipin yan, masakit man tanggapin, pero sana naman, hindi kayo yan. Tama yan. You see, na kaya ako sinasabi sa inyo yan. Kasi, it's maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Kung may knowledge ka, you will spare the words na lalabas sa bibig mo. That's right. You see, Amen. it's because lahat ng lalabas from your mouth, ano sabi ng Biblia? Ano yung kasunod yan? And a man of understanding. You see, because, kaya you will spare your words, because of the knowledge, you will spare your words. Yeah. Amen. And it is because of the reason that a man, yun ay tumutukoy sa'yo that you are a man of understanding. Kaya ka hindi basta-basta, kaya ka mag-i-spare ng words mo because you understand Yeah. what the situation is. That's Amen. right. Amen. You see? Kaya nga sino ang may excellent spirit? Yung nakakaunawa palagi ng pangyayari That's at merong right. Amen. knowledge to spare his words. That's Amen. it. That's it. That's right. Amen. Di ba, Amen. sir? Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Yeah. Huwag natin pahirapan ang sarili natin dito. Huwag Yeah. tayo magtali-talinuhan sa bagay na ito. Kaya minsan, ano nangyayari? Kaya tinan mo, sir, ito yung sinasabi ko eh. It will help us to avoid emotional living.
Amen. You see? And it will help us avoid negativity. Yes, Bakit? sir. Because sino lang, unawain natin, Sir Rudy, Sir Noel, mas matanda kayo sa akin. Sa larangan na lang ng pamumuhay dito sa mundo, mas nauna kayo sa akin, Tihamang. Kung Yeah. titingnan natin, you see, marami na kayong mas nakita na sitwasyong ganito. Like for example, yun ang lang tinuturo ni Pastor. Yung road rage na tinatawag natin, napapanood nyo po yun sa social media. Bakit nagkakaroon ng away sa kalsada? Aha. Yeah. You see, imbes na yung tinuturo ni Pastor, pag nakabangga, aminin ng tao nakabangga, yung kasalanan niya, mag-usap ng maayos, bakit away ka agad? Yeah. Kasi walang understanding. Yeah, Yun, amen. yun. That's right. Bakit walang understanding na nangyayari? Kaya walang understanding, walang pangunawa, tamang pangunawa sa sitwasyon na nangyari, away agad. Yeah, amen. You see, bakit ganun? Saan nagsimula? Ano nag-trigger? Dahil sa mga lumabas sa bibig. Dahil Yan. sa, bakit may hindi magandang lumabas sa bibig? It's because of the reason na wala kang knowledge mula sa salita ng Diyos. Yun. Kaya it is always important, fathers, leaders of the home, sa mga kalalakihan, lalaki ng tahanan. You see, I hope nakikinig kayo. Kaya tayo napaka-importante na mag-take heed sa sinasabi ng Biblia because most of the time, maaring hindi na natin alam na nandoon na tayo sa sitwasyon ng buhay natin ngayon na tayo na yung hindi nakakapag-apply ng knowledge sa salita ng Diyos. We do not spare our words anymore. Amen. You see, Yeah. it's because of the reason we fail to understand the situation of our life. Yeah, Yun. amen. To. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, napaka-importante nito. Parang ano yan, sir? Parang nakakalungkot. Yung sinasabi ko nga kanina eh. Pag para tayong mga tatay, ay para pa tayong mga young people na mga Generation Z ngayon. Aha. Sa totoo lang, sir, sa totoo lang, ako, believe talaga ako sa mga, nakakita ako ng mga ganyan. Sa lahat, sa buong mundo, kitang-kita natin yan. Yeah. Believe ako doon sa mga tatay na talaga namang, kung ma-impose ang mga kanilang mga hinaing sa social media, Yeah. ay parang babae. Hindi, sa totoo lang, I'm not trying to put down lalaki ako eh. Yeah. Sinasabi ko to in general. Yeah. Kahihiyan natin mga lalaki kung paano tayo umasta sa social media ay parang babae. Yun. Tama Buti yan. pa yung mga misis natin, hindi ganun basta-basta makapag-post sa social media. Tapos tayo pa yung mas busy na magsasalita ng negatibo sa social media. Tama yan. Tama yan. You see, that's a shame. Yeah. Mas marami pa tayong oras magtatatype dyan sa social media kaysa sa misis mo. Tama yan. Tama yan. At yan yung isang malaking nag-aagaw. I'm really wondering. Sa totoo lang, Sir Noel, Tama nagtataka yan. talaga ako. Tama yan. Nagtataka talaga ako na may umuusbog pang ganyan. Yeah. Minsan nadadala na rin tayo sa sitwasyon na, yan sinasabi ko nasasabay tayo sa sitwasyon ng panahon ngayon. Kaya nga sinasabi ko mga kapatid, balik tayo sa Biblia. You see, ilagay natin sa isip natin to. Kaya ganun tayo laging finifeed ng salita ng Diyos ng ating Amen. mahal na pastor at mula sa pulpito natin, the knowledge from the Word of God. Para ano? Para matuto tayo na maunawaan ang paligid natin, maunawaan Yeah, ang amen. sitwasyon, umunawa sa mga nangyayari sa paligid natin bago ka mag-react. Yun. Amen. Para saan lahat yun? Para ma-preserve yung excellent spirit mo at maihawa mo yung pamilya mo. Yung ang nakakalungkot kung hindi excellent spirit ang naihahawa mo sa pamilya mo. Amen. Amen. You see? Alam mo, minsan ayaw natin yung salita na ayaw natin yung salita na putak ng putak. Tama yan. Di ba? Pero pagdating na, sabi nga, ito na lang sir, para ito maaaring hindi nyo maintindihan yung term. Pero may mga terminology ngayon sa mga kabataan ngayon na parang may ganun na rin sa mga adults ngayon. Alam nyo kung ang tinatawag sa kanila sa social media, mga keyboard gangster. Alam mo bakit keyboard gangster or keyboard warrior? Matatapang sila magchat-chat. Pero pag nagharap na kayo, wala nang rason yung kanilang sinasabi doon. Opo. Alam mo, nakakalungkot dyan. Sinasabi ko nga sa inyo. Minsan sabi ko nga, pagka hindi natin sinunod yung sinasabi ng Biblia, Yeah. akalain mo, magkakaproblema ako sa iyo, Sir Rudy, itatype ko sa social media. Matindi. Magkakaproblema ako sa iyo, Sir Noel, itatype ko sa social media. Yeah. Isipin mo yan. You see, paparinggang kita sa social media. Wow. Nasaan yung adulthood? Yeah.
Kaya no wonder yung mga bata, pag may problema sa loob ng pamilya, Yan. doon na rin sa social media. Mismo. Tama yan. Eksakto. Pambihira. Doon naglalabas ng hinaing. Yeah. Sa halip pag-usapan sa loob ng pamilya, sa loob ng tahanan, ay doon sa social media media. ipopost. Oh. Yeah. Abay, pambihira. Bakit? Nakuha kasi doon sa lalaki, sa Yun ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang Ay, napakahirap nako. sa lahat. Pero actually, kasi alam mo sa totoo lang, minsan, buti pa yung mga mothers, ang lakas mangumpronta eh. Yeah. Amen. Ang nakakalungkot dito, yung mga mothers, yung mga wives, ang lakas mangumpronta. Pero yung mga fathers, yung mga husbands, ang lakas mag-uungol sa social media. Yeah. At yan lang, Sir Jow, yung kapahayagan na kakulangan sa kaalaman ng salita ng Diyos. Yun. Ano, mga Tama. kapatid, kung alam natin yung ating pinanghahawakang Biblia, kung ano ang tinutukoy niya pagdating kapag meron kang kaaway o kagalit o hindi nagugustuhan, ay talagang hindi ka nahahantong sa social media. Yeah. No? Kaya nga, napakahalaga yung kaalaman eh. No? Kapag ang tao ay may kaalaman, ay kumbaga, less ang kanyang pagkadisgrasya. Yeah. No? Amen. At alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. At ayun, nakita niyo, talagang sa panahon natin ngayon, na social media time tayo eh. Diba? Lahat pati nga kapwa ko ama ng tahanan, mas mahaba pa yung ginugugol na oras sa social media. Oo. So, sa kai-scroll, nakakahiya man yun. Oo. Pero alam nyo mga kapatid, sa kapwa ko ama ng tahanan, hindi nyo alam na ang ating mga anak at ating asawa ay nakikita po tayo. No, nakikita tayo mga ama ng tahanan na kung gaano tayo nagbibigay ng walang kakwenta-kwentang panahon dito sa social media na ito na siya nagpapahamak ng ating buhay. No? Yan. At lalong-lalo na sa buhay natin bilang isang Kristiyano. No? Kaya ay kung mag-google ka lang din naman sa social media, ay bakit hindi mo gawin positive, Sir Rudy? That's right. Ang dami ng preaching ang ating mahal na pastor sa YouTube. No? Eh kung yun na lang ang pakinggan mo, mas makakatulong pa. Ay, Yo. okay. Ayun yung sinasabi ko, kung ganon. Yeah. Kasi minsan sabi ko nga, buti pa yung Facebook na i-scroll. Yeah. Yung Biblia, hindi ma-scroll. Yun. Yun ang You mahirap see? talaga sa lahat. Tabi sa, papagalitan natin yung mga anak natin. Pambira, nakababad ka na yata dyan sa cellphone mo. Yan. Kailan ba natin sila pinakita na nakababad ka sa Bible mo? Yun. Ay, napakahalaga talaga. Mga simple illustrations Oo. lamang yan. Now, kaya ko po sinasabi, kaya namin sinasabi po yan dito, fathers, not just to put you down, but to wake you up into the reality na even sa mga kalagayan natin bilang leaders of the family, binubulag na tayo ng diablo. Yan. Alam niyo po, actually, Sir Noel, Sir Rudy, lahat tayo dito matatagal na sa gawain ng Panginoon. Yes. Matagal na tayo sa simbahan. Man. Itong sasabihin ko, ibig sabihin, included kami dito. Amen. That's Alam mo right, po brother. kung sino paborito ng Diablo bulagin? Mga kapatid, I hope you're listening. Take note of Amen. this. Yeah. Pakinggan nyo to, Sir Rudy, Sir Sige. Noel. Supportahan nyo Amen. ko dito kung nakikita nyo tama Sige. to. Aha. Alam nyo kung sino ang paboritong bulagin ng Diablo spiritually? Tayong matatagal na. Tama. Eksakto. Tama. Kaya nga labat laging babantayan ang sarili. Yeah. Sino ang paboritong bulagin ng Diablo spiritually at paglulukuhin ng Diablo spiritually? Tayong matatagal na. Yeah. Amen. Tayong matatagal na. Bakit? Yung mga bago, fresh pa sa kanila yung principle. Eh. Yeah. Ang Amen. nakakalungkot nito, mga kapatid, mga tatay, mga asawang lalaki, kung totoo kang lalaki, humarap ka sa cellphone mo at pakinggan mo kami. Nakatingin ako sa camera ngayon. Kasama ko Sir Noel, Sir Rudy, Amen. nakatingin sa inyo ngayon. Kung totoo tayong lalaki, tapatin natin ang sarili natin unang-una. Tapatin natin ang sarili natin unang-una. Yeah. At sabihin natin sa sarili natin yan at ipaalala natin sa sarili yan. Kung meron bang paboritong lokohin ng Diablo, tayong matatagal na sa gawain. Amen. Pangalawa, ilagay nyo sa isipan po natin ito. Lagay nyo sa isipan nyo, ilagay natin ito lahat sa isipan natin. Ang problema niyan is matindi ang bigat ng magiging kasalanan natin pag nagpalinlang pa tayo sa Diablo. Yeah, Alam niyo amen. po kung bakit? Tingnan niyo po
Pag nagpalinlang pa tayo sa dyablo, ito na yung panghuli, dito tayo magtatapos. Pag nagpalinlang tayo sa dyablo, of course, nag-compromise ka sa spiritual life mo. Yeah, amen. Pangalawa, hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Amen. That's right. Pangatlo, magiging lason ka pa sa mga bagong kapatiran na Yun. nakapaligid sa iyo. Amen. Yeah. You see? Tama yan. Yan ang kaso. Pag tayong mga matatagal na, dito ay nagpa-loko pa sa dyablo. Yun. Actually, yung sinasabi kong nagpaloko, it is with our consent. Yeah. Meron ng kapahintulutan natin. Yun. Bakit ko Sakto. sinasabi yan, mga kapatid? Wala na sa ating inosente pagdating sa kasalanan. Tama Yun. yan. Lalo na pagdating sa tagal natin sa gawain ng Panginoon, wala nang inosente sa atin sa tinatawag nating negative spirit at excellent spirit. Yun. Yeah. Amen. Ano man ang piliin natin dyan sa dalawa, lahat yan may kapahintulutan natin. Amen. Sakto. Kaya nga kung tayo ay magkaroon ng negative spirit over the excellent spirit, isa lang ibig sabihin yan, mga kapatid. Alright? Namatay ang camera. Yun, bumalik. Yun. Isa lang ibig sabihin niya pagkakaroon ng negative. Pag pinili natin nagkaroon tayo ng negative spirit, isa lang ibig sabihin niyan. Pinili natin at pinahintulutan natin ng dyablo na paglaruan tayo. Amen. That's Walang true. inosente dyan. Matalim at masakit itong sinasabi ko, pero inuulit ko, kanino nangyayari yan? Sa ating mga matatagal na sa simbahang ito. Yeah, amen. That's right. Habang may panahon pa tayo, let's have the knowledge and let's have the understanding coming from the Word of God. Let's be a man of understanding so that we will be able to have that excellent spirit in our family and in the ministry. Yeah, amen. Maliwanag yan pinag-uusapan natin dito. Amen. Yes, sir? Yes, Maliwanag sir. yan pinag-uusapan natin. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, kailangan magising tayo sa katotohanan na to. Yeah, amen. Kailangan. Inuulit ko. Panghuli ko, bago ko maghuling paalam tayo dito sa Rudy Sir Noel. Yeah. Inuulit ko. Ang paboritong linlangin at paglulukuhin ng dyablo, tayong matatagal na sa simbahan. Amen. Mag-ingat lang tayo. Kasi pag pinahintulutan natin yan, at pinili natin sakyan ang panluloko ng dyablo, pwede tayo maging lason sa kapatiran at sisingilin ka ng Diyos sa bagay na yan. Amen. That's Alright. Amen. That's Sir- right, brother. Sir Noel, paalam na tayo. Sir Noel, last Amen. words. So, maraming salamat mga kapatid sa pagsubaybay nyo ng programang ito. At naway nagkaroon tayo ng bagay na naging pagpapala sa talakayin natin to. Tatandaan natin mga kapatid, ang laging nating layunin ay mapanatili yung excellent spirit sa loob ng ating tahanan. At gayon din po, yung ating pamilya ay magkaroon din po ng excellent spirit. Kaya nga po yung mga napag-uusapan po natin dito ay tulong yan. Tulong po sa atin bilang isang ama ng tahanan. At napakahalaga na isa pamuhay po natin. Ano po? Malapit na naman po ang Men for Christ. No? Amen. Mga kapwa ko ama ng tahanan. No? Ito po ay programa ng ating iglesia na sa loob ng isang taon, minsan lamang po ito mangyayari. At dito po sa usapin po natin ito, ay walang ibang tatalakayan dito, kundi magkaroon tayo ng kasiyahan at kagalakan na mapanatili natin yung excellent spirit sa loob ng ating tahanan. Ang tanong, join ka ba? Sasama ka ba sa Men for Christ? No? At marami po tayong matututunan dito. Spiritually and physically, mafe-feed po tayo. Yeah. Kaya, sa susunod po na Miyerkules at Huwebes, ang ating Men for Christ, Yeah. higit pa rito ang ating matututunan. No? At That's ano man right. ang ating matututunan, mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, ano man ang ating matututunan, dapat po nating isa pamuhay ito. Amen. Kasi walang halaga ang ating kaalaman kung hindi po natin na isa pamuhay. So muli, sa susunod na linggo, sa susunod na Biyernes, ay magsama-sama muli tayo. No? Magsama-sama muli tayo para ating pag-usapan at bigyan ng
maayos at magandang espiritu ang ating pamilya. Amen. Maraming salamat, Sir Joe, at magandang tanghali po. Sir Rudy. Thank you so much sa inyo, sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay at lagi po naming pinapaalala sa inyo na ang tanging layunin ng programang ito ay ang mapagtibay palalo ang pagsasama ng pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Lalong-lalo na ma-enhance ang leadership ng isang tatay para sa kanyang pamilya. Amen. So, lahat ng ito, mga kapatid, anumang programa na nandito ay sadyang nilikha para sa ikatitibay ng bawat isa. Amen. Salamat sa inyo Amen. and God bless you. At kita-kita tayo doon po sa ating Men for Christ Conference. Amen. Amen. Muli, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Do not forget, put it on your dates at mag-leave na sa mga trabaho. Again, ang kagandaan nito, Sir Noel, Sir Rudy, pinag-uusapan natin dito is keeping an excellent spirit. At ang pinakamaganda nito, ang ating magiging tema doon sa ating Men for Christ. Yun. You see, ang pinaka-tema natin sa Men for Christ is all about being filled by the Holy Spirit. Wow. Yan That's ang great. pinakamaganda dyan That's sa lahat. great. Amen. Kaya Amen. magkasunod, magkatambal yung ating pinag-uusapan Yeah. dito at sa ating darating na Men for Christ. At panahon na para patuloy tayong lumago sa relationship din natin sa banal na Espiritu. Amen. That's Alright? great. So much for that. Nais ko pong muling bitahan again. Save the dates. August 15 and 16. Yeah, Diba? amen. Yeah. Tama. It's no 16. Wednesday, Thursday. Wednesday po tayo yan. 16 and 17. 16 Wednesday and Thursday. August Amen. 16 and 17 is the date na i-save niyo sa kalendaryo nyo, ipaalam nyo na yan, Yeah. and kung hindi man, i-take live nyo na yan. Yeah, wag na Dahil, kayo pumasok. dah- Magkasakit kayo sa araw na yan. 2 araw na may sakit. Dahil yan ang, sabi yan ni Pastor, yan ang tinatawag na holy lies. Bib- Hindi, joke Bibigyan lang. ko kayo ng medical certificate sa mga willing. Lumapit lang kayo sa akin. Ako magbibigay. Kayo na mamili kung anong hospital gusto nyo. At saka anong sakit ang gusto nyo. Pipirmahan ko yan para makadalo lang kayo. Amen, amen, amen. Alam mo, masaya kapag may excellent spirit, mga kapatid. Mas piliin natin magkaroon ng kasiyahan para magkaroon ng excellent spirit. Amen. Ha? Maganda yung tumatawa ka na. Alam mo, totoo yung tawa natin. Amen. Hindi yung tatawa ka at yung kasama mo tumatawa, alam mo may negative sa Panginoon, sa Tama gawain ng yan. Panginoon. Sabi ko sa inyo, marami. Kaya, para pagpanatili ang excellent spirit, make sure na ayos tayo sa Holy Spirit. Amen. Yan ang pinakamaganda yan. Kaya do not miss the upcoming Men for Christ conference natin sa taon po na ito. But Amen. also, do not forget, mamaya, the preparation program at mga program pa na meron sa ating pong mga program na meron pa tayo pagdating sa ating mga areas. And do not forget na dyan, sa pagkakataon na yan, ay patuloy kayong lalago spiritually. Alright, so again, ulit ko po, para sa lahat ng fathers, para sa lahat ng fathers at para sa lahat ng mga nasa area, and let's continue to involve para rin sa darating na linggo. Alright, let's get excited. We are blessed that tayo ay puno-puno ng pagkakataon, ng pribileyo na makapaglingkod sa Panginoon. So much for this. On top of all of this, lagi namin sinasabi, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon, brethren. Goodbye. Weary, downtrodden believer, I know the burden reliever. He is the sinless redeemer. He's my best friend. I met him on bended knee. He met me at Calvary, underneath that old rugged tree. That's where I've been. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need.
Christians, don't give up trying. Mountains were made for climbing. The one who walks beside me will stand by you. I've never known him to fail. He's conquered both death and hell. So do not doubt that he will prevail. I've seen what he can do. 'Cause he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Now he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. He is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. Yes, he dries every tear I cry. He answers when I ask why. He's every single little thing I need. And he is faithful down to the end. He's closer than a brother's been. When I think about all he is, that's all I need. He's everything I need.